Hindi talaga eh. Hindi nagtutugma eh. Dahil sana, kung ramdam yan, ay hindi na sana tayo patuloy na mangungutang. Dahil alam natin na naging sustainable yung programa ng gobyerno na reduce the rate of poverty. Eh sa ngayon, pagkakaalam ko, mabot na ng 27% eh. Yung talagang feel nila na talagang hirap sila, gutom sila, kung saan nila kukunin yung kakainin nila sa susunod na oras ng pagkain. Wala nang kasiguruhan eh. Dahil nga, walang sustainable program na ginagawa ang ating gobyerno. At isipin mo na lang, lahat halos ng kinakain natin ngayon ay imported na. We are no longer producing the way we should, but rather, kailangan importahin na natin, kunin natin sa ibang bansa, ultimo galunggong binibili na natin sa labas ng bansa. Opo. Lalo pa bigas. Kahit na binaba na yung taripa, hindi rin naman umubra. Hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. At yan ay patuloy na mangyayari hanggat walang ginagawang tama at talagang tutok doon sa problema ng ating bansa at ng ating mamamayan ang gagawin ng ating pamahalaan. Secretary, para ding hindi nagtutugma, no? Kasi nga nababanggit na tumaas itong ating mga pangungutang, no? Record-breaking ata itong pangungutang na ito. And at the same time, nabanggit mo nga, kaliwat kanan, malaki yung binudget nila para sa pagbibigay ng ayuda. Yet, sa isang pag-aaral ng SWS, abay halos pumantay na ang bilang o yung mga nagsasabi na naka-experience sila ng kagutuman sa panahon ngayon doon sa panahon na tumama po yung pinaka-peak ng pandemya, which is 2020 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita nyo po sa graph po na yan, nandun na tayo, pababa na yung hunger rate batay sa mga sinasabi ng ating mga kababayan. Biglang sipa siya noong panahon ng 2020, yung mataas dyan, which is alam natin na pandemya. Pero yung pinakahuli nilang datos nitong nakalipas na 2024, abay halos pumantay na. Pero ang laki-laki na ng inutang natin, marami ng mga ayuda kaliwat kanan. So ibig sabihin ba nito na parang hindi nagtutugma, questionable kung naramdaman ba ng taong bayan yung inilaan na pondo na sinasabi nila ayuda para sa ating mga kababayan na secretary? Hindi talaga eh. Hindi nagtutugma eh. Dahil sana kung ramdam yan, ay hindi na sana tayo patuloy na mangungutang. Dahil alam natin na naging sustainable yung programa ng gobyerno na reduce the rate of poverty. Eh sa ngayon, pagkakaalam ko, mabot na ng 27% eh. Yung talagang feel nila na talagang hirap sila, gutom sila, kung saan nila kukunin yung kakainin nila sa susunod na oras ng pagkain. Wala nang kasiguruhan eh. Dahil nga, walang sustainable program na ginagawa ang ating gobyerno. At isipin mo na lang, lahat halos ng kinakain natin ngayon ay imported na. We are no longer producing the way we should, but rather, kailangan importahin na natin, kunin natin sa ibang bansa, ultimo galunggong binibili na natin sa labas ng bansa. Opo. Lalo pa bigas. Kahit na binaba na yung taripa, hindi rin naman umubra. Hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. At yan ay patuloy na mangyayari hanggat walang ginagawang tama at talagang tutok doon
sa problema ng ating bansa at ng ating mamamayan ang gagawin ng ating pamahalaan. Opo, at nabanggit mo nyo na nga po dito sa ating ekonomiya rin po, Secretary, ano naman po yung nakikita ninyo? Kasi parang hindi pa nga tayo nakakabawi dito pagdating sa ekonomiya. Marami pa rin nagsasabing sila ay nagugutom. Mataas pa rin yung presyo din ng ating mga bilihin. Now, ngayon po, meron pang 17% na pinataw din na taripa sa mga ini-export po natin. Ano pong nakikita nyo rito considering ang nangunguna rin pala tayo sa pag-export ng mga sa electronics, no? Yung sa mga export processing zone natin, napakarami niyan dyan sa Central Luzon, sa iba pang lugar dito sa Calabarzon, sa Visayas, meron din ganyan. Tapos meron din tayo dyan po sa Davao. Marami din po tayong mga ini-export ng mga prutas, no, sa Mindanao. Ano po yung nakikita niyo naman po na epekto nito? Though sinasabi ng ating gobyerno ngayon, hindi tayo gaanong maapektuhan yan. Pero maraming mga bansa, ang 10% lang ang itinaas sa taripa. Tayo nasa 17% po, Secretary. Anong nakikita niyo naman po maaring epekto nito, mabilisan at yung pang long-term na epekto po nito sa ating ekonomiya? Sa tingin ko lang, ang talagang higit na makakasagot niyan, no, ng tama at talagang accurate ay yung mismo mga exporter natin. No? Dahil ang unang tanong na gagawin ay, o na kailangan itanong ay, ano ba yan sa mga tatanggap nito mga exported products ko? Yung buyer mo. Ang bawa mo, exporter ko, may buyer ako sa United States. Papatungan ko ng additional 17% kasi hindi naman po pwedeng akuin ko yan eh. For always, taxes are passed on to the consumers, to the users. So, kung ako buyer mo, tapos papatungan mo ako additional 17%, tatanong ko sarili ko, mabibenta ko ba to? Kung hindi ko itong mabibenta, ba't ko tatanggapin? Kakatsilahin ko yan. So, sino malulugi dyan? Yung mismo mga exporters. Kaya, titingin mo, babalansin mo on the basis of not only is it going to affect the country, una mismo yung mga exporters. Dahil kung wala nang tatanggap ng produkto nila dahil nagmahal, dahil nga pinatungan pa ng additional na tariff, ay sa kabuuan yan, wala na rin may export. So kung wala ka na export product na tatanggapin sa ibang bansa, ano yan? Malaking dagok yan sa export earning capacity ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ng ating bansa. So sa kabuuan, sana aralin mabuti ng pamahalaan. At hindi yung sasabihin na yung kapurit lang, kukunti lang epekto niyan sa atin. Siguro yan masasabi ninyo dahil wala kayo sa upuan ng exporter, sa katayuan rather na exporter. Pero mismo exporter, tanungin natin kung ano ba ang epekto nito sa kanila. Dahil antemano, talagang ang feel nila ay kung tatanggapin pa ba ng aking buyer itong produkto ko. Kung ganot, papatungan ko. Hindi ko na pwedeng akuin yung additional na tariff. Dahil ako naman ang malulugi. So ipapasa mo. So what is that to the prospective buyers? That is the question. Magkailangan ma-resolve. And Opo. ang unang magtatagisa ng talino dyan at talagang magdidiskusyon dyan, yung exporter at saka yung importer. Po. Opo, kasi meron ding mga nagsasabi na ay advantage yan sa Pilipinas kasi kumpara sa mga kapitbahay natin na mga bansa na tayo nasa 17 lang, sila ata nasa 30 plus, 40 plus, baka maglilipatan na raw. Madali po bang mangyari yan na magsisilipatan yung mga investor dito na sila maglalagay ng puhunan? Madali po ba yan? Or
kaaya-aya ba sa mata ng mga investors po ang pangyayari, mga ganap ngayon sa bansa, Secretary? So ganitong sitwasyon natin, lilipat sila dito, naiibang yata sila. At saka, iba ang produkto natin kaysa kanila. Bakit mayaming? We are mostly agricultural country. Kumpara mo sa mga high-tech na mga neighboring countries natin. Ano ilalaban ng mga produkto natin? Saka ba't sila lipat dito? Anong rason? Dahil all our products are given 17%. May master list siyang Estados Unidos kung sino yung mga manufacturer na lilipat in the guise of getting a lower tariff. Hindi makakalusot. Saka talagang hindi na lang tayo prangkahin. Kailangan pa tayong idaan sa, hindi, lilipat na yan dito. Sa sitwasyon natin ngayon, sino lilipat? Ha? Ang ating alam mo ang gusto ng kapitalista, ng investor, dalawa lang peace and order. Pangalawa, yung definite and clear policies. Hindi yung pabago-bago. Dahil that to them is amount of financial instability on their part. Hindi stable para sa kanila yung magbitaw sila ng pera sa isang lugar na wala silang kasuguruhan na safe ang kanilang investment at hindi nagbabago-bago yung pulisiya ng gobyerno. Dito sa ngayon, sa usapin na lang ng peace and order, hindi nila masiguro kung saan tayo tutungo, saan tayo hahantong. Ang instability nangyayari sa negosyo na tumatakbo dito sa ating bansa ay hindi rin sila nakakasiguro. Kaya simulat sa pool, meron ka bang nabalitaan na foreign direct investment na nagbukas dito o nag-umpisa dito? Simula nang nakaupo ang bagong administrasyon, despite all the foreign travels that they have done. Wala akong makita talaga Kaya, what is that to us? And that is a sign na walang investors' confidence na na-build up tayo. No? Bagkus, makita mo naman, di ko lang alam ang figures, but the capital flight na naglipatan na yung pera kung saang bansa yun dinala, we don't know, but certainly, nangyayari yan. Dahil natural yan kapag nakita ng investor na kailangan maglipat tayo. Otherwise, baka magka-problema tayo. Opo. So, saan natin na ng gobyerno yan at may pakita sa taong bayan na talagang kung ano yung dapat gawin ay ginagawa. May isang post lang si Professor Ana Malindugoy, no, na suhestyon niya, kaugnay nga po dito, isang geopolitical analyst po si Professor Ana Malindugoy, and at the same time, siya rin po ay kandidato pag-PhD sa economics po. Nabanggit po niya na yung mga dapat gawin, suhestyon niya, o nakikita niya. Ang sabi niya dito, and I quote, "The Philippines should push toward diversification. The country should deepen ties with China, Japan, India, ASEAN, EU, and other countries in Asia-Pacific, especially via free trade agreements." Pero alam naman natin, ang problema natin ngayon with China. Now ngayon, meron namang pag-aaral. Ito pong ang ekonomistang si Dr. Michael Bato, kung pwede natin makita ang slide po. Yan po ay nagpapakita kung saan napupunta yung malaking exports po natin, no? Which is nasa 12.1 billion US dollars po. Sa Amerika po yan. And at the same time,
The rest, Japan, Hong Kong, yan dyan po natin ine-export yung ating mga produkto. China, Korea, Thailand, Singapore, Netherlands, sa Taiwan, Germany, and other countries. Now ngayon po, dito sa suhestyon na dapat mag-diversify tayo sa ibang market naman tayo, nakikita nyo po ba na madali lang din yan considering dapat yan ang ginagawa din ng isang administrasyon? Halimbawa may isa dyan na magkabulilyaso kagaya sa Amerika, saan natin mapupunta? Pero yung mga mga close na mga bansa natin, medyo, halimbawa sa China, napakalawak po ng market dyan. Ngayon, nagkakaroon tayo ng problema. Ang medyo hindi natin nakita dyan na may malaking in-export tayo ay doon po sa India. Parang nandun yata siya sa other countries po, Secretary. Anong nakikita po ninyo dito sa ganitong suhestyon? And sa landscape, sa ganito ba yung nakikita nyo po na tahak sa ating ekonomiya ngayon sa paghihikayat ng mga either investor or mga market po natin sa ating mga produkto? I fully agree with Professor Balindog that the way to go is diversification. Kasi nga, hindi naman po pwedeng maging you're into something that will only deal with one country, giving out everything, almost everything of what you have. And in return, wala rin namang ibang pupuntahan ikaw dahil you chose to be just concentrated on one market. So, ang totohanan yan, maraming may demand na pwede natin sanang doon pagtuunan ng pansin. China in particular, India in particular, or other neighboring countries. But doon tayo kasi sa larger consumer base. So, di syempre doon kasi kung ano yung bansa na mas maraming populasyon, doon mo i-focus yung mga produkto mo. But why is it not happening? Because for one, we are limited and we need to hurdle some very important geopolitical issues, no? At wala kasi tayong laya. Sabihin mo na we can freely trade, hindi eh. Kasi antemano, meron ka agad sisita sa atin. While we want to be friends to all, enemies to none, may ibang gusto tayong paawayin. Ano magagawa natin? And, ano pat, they're here. So what can we do? Opo. Think of any good reason that you can just do what you want under the given circumstances. At ang higit na nakaka-discourage ay yung walang investors' confidence. Pagka wala nga silang paniwala at wala silang nakitang patotoo na we are worthy as a place for to invest their money, ay wala tayong pupuntahan talaga. At sayang yung mga suggestion at mga recommendation na yun na sana Opo. higit na makakatulong sa atin na sa ating ekonomiya. Opo. At para din sa kaalaman ng lahat, as per information na rin mula kay Dr. Michael Batu, ang source niya rito ay Trading Economics 2023. Kung pwede natin makipakita ang next slides. Yan po yung may pinakamataas, top exports natin sa Estados Unidos. Naunguna po dyan yung sa electronics. Meron tayong $6.57 billion po niyan sa coconut oil, garments, textile and apparel, fruit juices, fisheries at mga processed fruits. Yan po yung ating ine-export dyan sa Estados Unidos. At kung magkaroon nga ng pagtaas pa ng taripa, maaring bababa na ang magiging kita natin. Alam naman po natin, Secretary, mas more tayo on pag-aangkat
kumpara dito sa pag-export nga po. At kung hindi tayo makahanap ng mga alternatibo na mga bansa, kung hindi tayo nagiging friendly sa ibang bansa, talagang baka bumagsak yung ating sa export, no? Baka mabawasan yung mga trabahante, nagtatrabaho sa mga dito kagaya sa electronics. Yan po yung nakikita rin ng ekonomista na si Dr. Michael Bato. Now ngayon po, Secretary, gaano kahalaga, kagaya sa ibang bansa, na sumasali sila sa iba't ibang mga organisasyon? Kalagaya din po sa mga lumalaki na, yung kagaya sa BRICS, no? Yung organisasyon na yan, Brazil, Russia, India, China, South Africa, at marami na rin mga kapitbahay tayo. Kumbaga, wala yung Estados Unidos dito. At ang sabi nga ng Malaysia, napakalaking market din ang kanilang pwedeng makabenepisyo sila sa malawak na market na ito. Sa tingin nyo po, maaring maibsan yung epekto ng mga kagaya nitong ipinapataw na taripa kung meron tayong kagaya nitong mga organisasyon na nasasalihan po, Secretary, kaso wala tayong mga naririnig or plano kasi lagi tayong tali sa Amerika po, Secretary? Sinabi mo na, sana malaya tayo makipagkaisa at sumali sa mga ganyang klaseng mga economic groups. Dahil alam naman natin na there has to be an alternative way for us to make sure na anuman mangyari, may fallback tayo. Dito wala eh. Talin-tali tayo. And I don't think the present administration is ready to make itself open to become members of BRICS, and for that matter, to any group na walang mag-oppose. Dahil, we are not economically independent. And, kawawa talaga. Kawawa tayo. Siguro po, bilang panghuli na lang, Secretary, ano na lang po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan ngayon sa mga ganap sa ating bansa? Baka hindi lang nila alam, 3 taon na yung kasalukuyang administrasyon. Baka sabi nila, ay, 3 taon na pala, ano bang nagawa? Baka makalimutan nila, 3 taon na, magta-3 taon na po yung Marcos administration. Papalapit na rin po yung halalan sa Mayo. Ano na lang po ang maipapayo ninyo? Mensahe nyo na lang po sa sambayan ng Pilipino. Para sa ating mga kababayan, kailangan gumawa man tayo ng mga hakbang, ay kailangan nasa legal na pamamaraan. Kabilin-bilinan yan sa amin ni dating Mayor at Pangulong Rudy Duterte. Everything must be done through the legal ways. Meron tayong saligang batas na kailangan natin na respetuhin at igalang. Kaya naman, at ayaw niya, ito talaga kabilin-bilinan niya, ayaw niya na magkasakitan ang mga Pilipino. Iisang lahi tayo. Anuman ang mangyari, idaan natin, wag sa taas, kundi sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Kaya meron tayong darating na halalan. Dito tayo magmumuni-muni, isipan natin mabuti kung sino ang mga nararapat na ating bigyan ng ating tiwala at suporta. At sana huwag tayo magkamali. Dahil pag tayo nagpadala pa rin ng pera at ayuda, para lang iboto sila, ay ganoon din. Patuloy din na sinisira natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Na binabaliwala natin ang mga kasalukuyang nangyayari. Tayo na lang ang aasahan para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Huwag nating sayangin. Huwag din nating sayangin ang paghihirap at pagsisikap ng ating nagdaang Pangulo, ng dating Pangulo natin. Dahil
sinabi niya na nga, walang ibang gagawa nito kundi ako. Ako dahil ako ang Pangulo. Kaya ano man ang mangyari, ako na lang ang sasagot. At aakuin ko. Siya naman talagang inako niya. If we are just talking of human rights, and to those who continue to shout about that, ang sabi niya, I am talking about human lives. Dahil kung may mga karapatan, yung mga talagang nangamatay dahil doon sa programang yon, may mga karapatan din ang mga buhay na sinira ng dahil lang sa isyu ng droga. At yan kasi pag nasira ng ulo nila, tuloy-tuloy na yan. At mawawalan na rin sila ng magandang kinabukasan. Hindi ba dapat bigyan din sila ng proteksyon ng pamahalaan? Yan ang mga katanungan na dapat isipin din natin dahil itong darating na halalan, sobrang napakahalaga nito. At wag na wag tayong papayag na magkaroon ng dayaan. Wag tayong papayag na tayo'y dayain. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Dahil sabi nga niya, Tol, sabi niya, there is always a day of reckoning. There is always a day of reckoning. And an end to everything. Kaya magdasal po tayo. Magdasal po tayo mabuti at isipin natin na ang gagawin natin ay para sa ating bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga anak ng ating mga anak. Sana po magkaisa tayo at patuloy tayong petisyonan ng ating Panginoon. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Secretary, dagang salamat sa imong higayon. Sa sunod nga higayon, amping sa kanunay, sir. Thank you, sir.